Dito sa video na 'to, meron nung ipinapaabot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Ma'am Hanilet para sa ating mga taga-suporta niya. Kung ano yan, abangan nyo lang ho mga kababayan. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, kung bago lang ho kayo dito, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa babaan ako. Pinag-usapan ho nitong sila Ma'am Joey at itong si Sir EB, itong si Sir EB Ugalbot, yung post na kung saan ang dating parang ilalaglag ho itong si Abalos ng mga dilawan, tinklawan at para makapasok lamang yung kanilang mga kandidato. Kaya naman kung ako sa iyo Abalos, mag-isip-isip ka na. Tanungin mo na yung mga kasama mo dyan sa alyansa, baka inaareglo na rin nila pati yung kanilang mga kaalyado na merong ilalaglag na isa dyan sa alyansa na yan. Ayun na nga mga kababayan, rektaho muna tayo dito kay Ma'am Hanilet at mamaya ho dadako ho tayo dito kay nanay kung saan binugbog ng anak dahil hindi bigyan ng pera para pera pambili ng shabu. Anak ng toka, binugbog. Ibang klase yun talaga yung mga pagagawin mga panahon na to. Yan o sinasabi natin. Kaya galit na galit ho tayo sa ipinagbabawal ng droga. Ibang daig pa ho ng mga abnormal ha. Yung mga ano na yan, yung mga bangag na yan. Yung mga abnormal pa na pagka sinabi mo, hindi ka pwede yan, mananangilid ka lang sa gilid yan. Pero yung mga bangag na yan, pagka sinabi mong hindi pwede, magwawala ho yung mga yan. Kaya nga ninanakaw nila yung mga gamit nila sa bahay, binibenta nila yung kung ano-ano. Di ba? Ganyan ho katindi ang mga yan. Kahit kamag-anak kapamilya nila, kaya nilang ibugaw para lamang magkapera. Ganyan ho katindi ang mga adik na yan. Kaya galit na galit ho dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron ho tayong nakitang kumakalat na video ayon kay Trililing. Ang ganda ng pagka-edit. Mantoka talagang pinagkaabalahan. Sa susunod na video siguro anin natin yung papasadahan natin. Ibang klase ito si Trililing, no? Talagang pag noon sa video na, kala mo talaga, ano siya, inosente siya. Alam niyo po dulo noon, hindi lang ho siya napagbigyan na maging Vice President ni Tatay Digong, kaya ginawa na niyang light mission ang pagsira sa mga Duterte. Yun lang ho yun. Pero kung kayo maniwala din sa sundan ng kanin na yun, ibebenta ko kayo sa mga ano noon, sa mahilig mang kaso yun, hayaan na natin. Dito tayo kay Ma'am Hanilet, pakinggan ho natin to. Mensahe siya. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya, kung hindi niyo daw supportahan ang PDP niya. Ayun sa bida sa Malinaw yun ha. Malinaw yun. Nakuha na nung yan kahapon. April 17, 2025 update. Hindi ho yan ng isang araw, hindi ho yan ng bago ganito, bago ganyan. Nakuha na mo yan. Wala ho siyang sinasabi na kung sino pa mang kandidato ha. Alimutan nyo na ako. Kung hindi nyo susuportahan ng PDP. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Pag ba nanalo ang PDP, ibig sabihin mapapauwi na si Tatay Digong. Yaan bang mensahe na yan ni Tatay Digong ay para sa pangsarili niyang interes? Hindi ho. Alam ni Tatay Digong matanda na ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminin man natin sa hindi, padapit hapon na ho si Tatay Digong. Yun ang katotohanan. Masakit man tanggapin para sa ating mga taga-suporta niya, padapit hapon na ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base ho sa life expectancy na natin niya yung mga panahon na to. 80 years old na ho siya. Ang iniisip na lang ho niyan para sa bayan. Kaya pagka sinabi nitong si Tatay Digong, ang request niya sa ating mga taga-suporta niya, kalimutan na siya kung hindi rin lamang natin siya suportahan ng PDP laban. Mag-isip-isip po kayo, meron yung ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya, wala yung mga kandidato natin dito. Hindi natin nila ginakampanya, pinag-uusapan natin dito yung sinasabi nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, galing po yung Ma'am Hanilet. Nagre-react lang tayo dyan sa video na yan. Kasi merong resolusyon, daming kaartehan ng COMELEC, pero yung mga pangangampanya ng mga ibang kandidato na namimigay ng pera, di nila pinupura, di ba? Pambira talaga kayo, palibhasa, parang ang dating dandil na talaga ang eleksyon na ito, kaya ayaw nyo ng mga panay na maliwanag po sa sikat ng araw para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung di nyo susuporta ng PDP,
Kalimutan nyo na daw po siya. Ito naman ho ang ating dito. Kung kayo ay tunay na taga-suporta ni Tatay Digong at hindi nyo ikakampanya, hindi susuportahan na hindi yung tipong iboboto lang. Wala yun. Wala kwenta yun. Para sa akin yun yung pinakamababang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi nyo lamang ikakampanya yung mga kandidato ni Tatay Digong, kalimutan nyo na siya. Dapat para tayong lahat, di ba? Kung kunyari nanood dito 200,000 o 300,000 o let's say 500,000 dahil isinare nyo. Kung hindi nyo rin lang naman isishare, wala. Hindi tayo aabot dun. Pero halimbawa, mga 200,000 na video na to. Dapat yung 200,000 na yun, ay makapagpundos ng tiglilimang bagong butante dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo natin, mahirap, hindi madali itong laban na to. Kasi yung propaganda ng mga makakaliwa, ng administrasyon, mga pilawan, talagang nagsasanib pwersa sila para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga kababayan naman ho natin, nadadala sa drama nitong si Trillanes. Huwag ko kayo madala sa drama niyan. Puro sundalong kanin nga yan eh. Ang dami hong nabunsit sa Senado niyan, si Dick Gogo, si Cayetano, di ba? Marami hong nakalaban sa Senado yan dahil sa kanyang baluktot na prinsipyo. Si Juan Ponce Enrile, ba't ba nakabelo yan ngayong mga panahon na to? Sa tingin niyo ba bakit nakabelo yan? Dahil kay Tambaluslos. Pero pagdating ng araw, sasagpangin din mo yan, pati si Tambaluslos. Paliwanag ko, ulitin natin, announcement po ito, Ang kalimutan na lang. Siya ngayon, may mensahe siya. May mensahe. Kalimutan niyo daw siya, kung hindi daw suportahan ang PDP niya. PDP niya. Sino yung PDP niya? Kilala niyo ho kung sino yung mga yan. Yung PDP ni Tatay Digong, kalimutan niyo na si Tatay Digong kung di nyo rin lang naman susuportahan. Ganun lang naman ho kadali yun. Kaya tayo dito, hindi natin pwedeng kalimutan si Tatay Digong. Kaya talagang, diba? Kaya kung gusto nyo kalimutan si Tatay Digong, huwag nyo na kung i-share tong video na to para hindi nila mapanood yung mensahe nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung talagang mahal nyo si Tatay Digong at concerned kayo sa ating bayan, kaugnay sa paglaganap ng ipinagbabawal na droga, isisegue na ho natin itong sinanay na saan binubuho ng kanyang anak, hindi ho kapatid. Anak po niya, ilinuwalo niya yan sa kanyang matres na. Ilinuwalo niya. Anong ginawa ko ng anak niya? Binubuho siya. Nay, naiintindihan kita. Di na makukuha sa rehab, di na makukuha sa pakiusap kasi sarado utak ng mga yan. Ang kailangan mo ng mga yan, tali, igapos at dalhin doon sa hospital. Dahil pagka hindi mo tinali, aalis na naman. Yun lang ho yun eh. Ngayong mga panahon na to, yun ang ating solusyon. Pero, ano ho yan, kumbaga, pero pagka nakakita naman yan ng mga nasampulan, kunyari, nakita niyo yung kaibigan niyong tulak, matumba na. Mapaparaning na yan. Siyempre, pagka gumamit pa ako, yung kaparaningan niya sa gusto niyang paggamit ng pinagbabawal na droga, mababaliktad yun. Baka ako na magurgur nito. Hindi na muna, maglililo ako. Tamang ano yan eh, tamang talino yung mga ganyan eh. Pagka gumamit ako, ganyan pa yan. Pagka gumamit ako, baka magurgur ako. Tamang talino, tamang analisa yan. Hindi muna ako gagamit yun. Doon na mag-uumpisa ang kanyang rehabilitation. Hanggang magkakaroon na siya ng mapaplas niya yung mga chemical sa katawan niya. Kalauna niya magiging normal na siya. Pero yung unggoy na nasa likod niya, dahil alam niya ang pakiramdam na nakadroga, mayat-maya nasa likod niya, hindi na mawawala yun. Pero pagka nagkaroon tayo ng leader na merong political will na gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng mga bangag na yung mga panahon na to, doon ho, kahit pa paano makikita nyo, pagka may kumatok na sa inyo, dyan ho ba nakatiray ng bubugbog ng nanay? Nagpakabait ka na, yung kaibigan mo, natumba na. Pagka di ka nagpakabait, pagka binugbog mo pa yung nanay mo, may kalalagyan ka. Okay, sige, babalikan kita next week. Kakatok ako ulit, tatanungin ko kung okay ka na ha. Ganun lang ho yun. Ito, naawa ko tayo kay nanay, di ko alam, papanoorin pa natin to eh. Panoorin natin, game. Kawawa. Ano yan ang colored ho yan, black and white ko na lang kasi ang pangit yung tingnan eh. Ang sagwa baka ano pa yan,
tawag dito, mabiolate pa ho tayo, magka-violation pa ho tayo. Kanihang alas 12 daw. Tingali siya nga. Ikadua yung pagbawa na kumusubot. Ito na yan, hindi ko kung gaano nakakaintindi ng Bisaya. Ganito na lang ho, Nay, ha? Para dun sa mga ina na mayroong alagang nagdodroga, ano ika nga nila, it's just a matter of time na ganito rin ho sa pitin nyo. Kasi pagka ano yan, depende na lang kung kayo ay mga mayayaman, mano na yan, magugurgun na lang yan sa kabangagan, hindi pa kayo mabubugbog dahil may pera kayo. Paano na lang pag kayo mga kababayan natin? Kasi yung droga na yan, yung shabu na yan, gumagamit ko niyan, yung mga kababayan natin nasa laylayan. Mahihirap. Ano nga yan? Droga ng mga mahihirap yan. Hindi naman kagaya ng droga yung ginagamit ng mga makakapangyarihan ngayong mga panahon na to. Hindi umano kung kinang tinigiran ng mga yan. Pero ang droga ng mahirap, shabu talaga. Yung shabu, talagang nakakasira ho ng utak yan. Sabi ni Tatay Digong, pinanggagawa dyan, tubig ng baterya. Paano? Gagamitin mo, sisimputin mo, tubig ng baterya. Ano mangyayari sa utak mo? Talagang liliit yan. Nagtawa. Pagka nakatira ka, tamang talino ka. Lahat na lang, alam mo, natanong natin yung isang, kasi isang araw, nag-drop tayo eh. Dati raw siyang nag-gagawin. Tinatanong mo natin kung kumusta yung lagay. Siyempre, lagi silang nakakasad. Tinanong natin, Brad, anong balita na yung sa arsad? Tama naman droga, boss. Tama na naman ganito, ganyan. Sabi siya, hindi kagaya ng panahon. Siyempre, hindi mo naman papakilala na supporter ka, di ba? Buti pa nang nagdang administration, gagano ka. Kaya nga, boss, gabi na siya. Kaya nga, boss eh. Pero, ikaw, Brad, gumagamit ka ba ngayon? Hindi, boss, bawal sa amin yan, gumagabi siya. Pero nakatry ka na. Try na daw siya. Tapos, tinanong mo natin, ano ba yung epekto ng shabu na yan? Hamang talino ka, boss? Talaga, Brad, tamang talino. Oo, pagka nakaganyan yung mga yan, akala mo tatalino nila. Hindi na uubusan ng kwento yung mga yan. Tanongin mo sila, science, math, lahat alam nila, alam ng mga yan. Sabay sumbit ko, parang si Marcos Jr. Natawa na lang yung driver eh. Natawa siya eh. Kasi si Marcos Jr. alam niya, kahit anong tanong mo sa kanya, mathematics, economics, lahat wala siya hindi alam. Wala yung tipong pagdating sa peace and order, tanongin niyo si ganyan, magaling yan. Tanongin niyo si ganito, magaling yan. Hindi siya. Lahat alam niya. Pati yung micronutrients natin, alam mo niya. Tamang talino siya. Mag-ingat po kayo para sa mga merong alagang addict dyan. Pag kami hinihingi sila, konting please na lang pag may presidente si VP Sara, hari nawa maranasan natin yung naranasan natin noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung tayo yung ika nga addict kagaya ng anak nitong si Nanay, hindi natin pinapangarap na maging presidente ulit si VP Sara. Kasi magugugol ka eh. Diba? Pero doon sa mga kababayan natin nasa matinong kaisipan, yung tipong naranasan na nila yung epekto ng ipinagbabawal ng droga na to, hari nawa, maging presidente na si VP Sara. Yun ang pinapanalangin nila. At yung mga Pilipino na nanalangin na maging presidente na si VP Sara, yun yung mga ika nga nila mga nasa working class. Ang gusto lang nila yung mga nasa middle class. Ang gusto lang nila makapagtrabaho ng maayos. Wala naman yung iba nga dyan, wala naman pakialam sa politika. Ang gusto lang nila makapagtrabaho ng maayos, wala makapaggambala sa kanila pag pauwi sila sa bahay. Yung tipong hindi sila takot kung saan man pumunta yung kanilang mga anak, yung kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa mga addict na to. Ngayon, kahit paano tayo tumakas, di umano, ang mismong presidente natin, bangag. Pambihira, So ngayon, Biyernes Santo ngayon, yung mga naglalakwat siya, yung mga pumapasyal-pasyal,
Mag-ingat po kayo, mainit sa karsada kayo, inom ng tubig, baka may heat stroke po kayo sa mga nakikinig sa atin na nasa television, naka-aircon, nagpapahinga, good job po yan, pahinga lang po kayo, enjoy nyo po itong ano na to, itong ating ika nga, holiday, ha? Para dun sa mga nasa karsada, nanonood sa, nakikinig sa jeep, sa TV, o kung saan pa, manood dyan sa radyo, mag-ingat po kayo, ha? Painit-init, inumo kayo ng buko juice, iniwo kayo ng ice tubig, yan, para medyo lamigin yung katawan nyo, mainit po panahon ngayon, yan ho tayo nakita, rider, stroke, ano nangyari? Nagurgurho siya. Kaya maraming tubig, tapos kung masyado maglalabas, ano ba yan? Sagutin mo na, makipagtalo ka, pero yung tama yung parang ano na yun, sobrang ano na ho yun. Kung talagang pasaway ka, sumagot ka, sasagot ka, pero yung dadampi yung kamay, parang wala na ho. Sa bagay, no, mga dahil pa nga pala ng mga abnormal, yung mga ano, yung mga abnormal, di naman nasasaktan yung mga magulang nila, di ba? Tsaka pagka na-film nilang nakapanakit sila, yung iiyak pa nga yung mga, kasi mga abnormal eh. Diba yung mga wala sa tamang katinuan, yung mga gano'n, yung mga kumbaga bata pa lang gano'n na sila, di ba? Meron gano'n. Yan, hindi nananakit yan kahit ng mga abnormal. Kung makapanakit man, meron mo silang feeling ng ano, ng parang nagigilty sila. Pero itong mga bangag na to, ako, naubos na lahat ng gamit sa bahay, wala pa akong guilty na nararamdaman yung mga yan. Lahat na lang siguro nasaktan nila, wala pa rin guilt na nararamdaman yun. Parang nangyayari sa atin ngayon, dami na nagugutom, nakakakita ho ba kayo ng guilt sa mga namumuno sa ating bansa? Sa kabila ng kaliwa ka ng korupsyon, daming nagugurgur sa karsada, kriminalidad, nakakaramdam mo ba kayo ng nahaawa ang ating mga pinuno, yung tipong nagigilty sila kasi daming nangyayari ngayon sa atin. Wala ko kayong makikitang ganun pagkabangag ang ating mga namumuno sa Pilipinas. Kaya pag-isipan nyo munang maigi, tingnan nyo ang inyong kapaligiran kung ano na nga bang nangyayari. Nako, kawawa itong sinanay. Pinasa Ayun na nga mga kababayan, dako na ho tayo dito kay Ma'am Joey at dito kay Sir Ibi. Pag-uusapan ho nila yung nakikita post nitong si Ma'am Joey. Panoorin ho natin to. Hindi ho natin ito napanood kagabi kasi medyo, ano na eh, gabi na eh. Alam mo naman, kilala nyo naman ho yan si Ma'am Joey, di ba? Ano yan, palaputan ng dugo. Tipong siguro kahit na madaling araw, siya pa rin. Siya pa rin. Wala akong ano yan, kumbaga, pagka inumpisahan niya, talagang diretso yan. Lalo na pagka napasarap, nandiyan pa si Sir Ibi. Ang kulit niyan eh, di ba? Tapos aakyat pa yan si Ma'am Sasha. Wala na. Bukas na kayo matatapos dyan. Ito. Pero maganda ko yung mga naging paksahin nila dito. Pakinggan natin. Is that the dominant voice, no? Yung dalawa na yan, ano ho yan ha? Yan si Sir Ibi, si mga anak. Mayroong YouTube channel yan. Ano ho tayo yan? Supportahan nyo ho itong dalawa na to. Yan ho talaga. Malupit ho yung mga yan. Tsaka maprinsipyo yung dalawa na maprinsipyo. Really that smart, even if professor siya. Ganyan. But, very first about consolidation, ha? Isip mo yung nag-iisip mo rin itong mga kaisimuhan na to, ganyan. Parang si Darian, nakikita ko pag nagkainan si Darian, parang sabi ko, si Contreras dun sa 60-40. Maniwala sabi sa baseline na gusto niya paniwalaan. Ganyan. Ayan. Ang gustong gawin ngayon, ito yung proposal ni Contreras. Gusto nila mag-consolidate na rin sila. Ganyan.
Oo, pagkatapos ang sabi niya, ayun na, yung Duterte brand daw is rebounding, with Sara getting positive net and approval ratings, and pro-Duterte candidates are improving in the senatorial race. There is a need for anti-Duterte forces to be strategic. Strategic thinking mo. Diba? Now we want to talk about strategy. Ayan. Okay. But you know, ang maganda dito is that they are recognizing that the Duterte is becoming a threat. That the Duterte is becoming a threat. So, Kasi nung una, ay tinatawa-tawanan lang mo nila yung Duterte, yung ganito yung sinasabi nila, kesyo, hirap na silang bumuo ng lineup nila. Yung gano'n, yung tipong sino ba yung mga yan? Salvador, Jimmy Bondoc, ginaganon-ganon lang ho nila yung mga yan nung una. Pero nung nakagain na ng momentum, narinig na ng sambayan ng Pilipino yung plataforma nila, Maklase pala itong si Jimmy Bondoc. Abogado pala siya. Napagano yung mga kababayan natin. Kilala ko kasi siya bilang lamang, isang singer, artist. Pero nung abogado, magaling pala yung si Jimmy Bondoc. Nakilala nila yung si Atty. Vic Rodriguez. Yan pala si Vic Rodriguez. Hindi pala yan ha. Iboto natin. Anong mga nagiging puntos nila sa survey, di ba? Nag-aangatan nun sila. Kaya ang sabi ni Tatay Digong dito, kalimutan nyo na lang daw siya. Kayo na lang. Tayo hindi natin siya kakalimutan. Kaya nga natin tinutulungan sa kampanya, di ba? Kaya yung mga ayaw tumulong, kalimutan nyo na lang daw siya. Ano na lang ho kayo, DBS na lang ho kayo ng pasulo. Magsulo na lang kayo ng toko. Kung talagang sinusuportahan nyo si Tatay Digong, suportang, ika nga yung, kung tawagin yan, suportang tunay. Yung merong halong pangangampanya. Yung kinampanyahan nyo, encourage nyo sila na mangampanya din para doon sa itinampanya nyo sa kanila. Magano tayo pyramiding scheme kasi yung mga nanonood dito kay Ma'am Joey, nanonood sa atin, nanonood kay Sir Ibi, hindi mo natin mapapanalo yung mga kandidato natin pag nagkataon. Kailangan, pag nagkaroon ng inuman, nagkaroon ng huntahan, hindi naman upilitan. Ayaw, pero ilatang natin yung mga plataforma ng mga kandidato natin. Pinakamagandang dyan, approach dyan, yung peace and order ngayong mga panahon na to. Tapos ikumpara natin yung panahon ni Tatay Digong. May papangako natin na yung mga kandidato natin, sigurado 100%, hanggat kaya nila pag napunta sila sa Senado. Kung kaya. Kasi mga yan, nasa pagbalangkas ng batas, wala ko sila sa executive. Pero kahit pa paano, ma-check ang mga kalokohan ng administrasyon na ito. Kaya nga nila preparation yung 2025 para sa 2028. So kung gusto natin magtagumpay sa 2028, kailangan natin maipanalo itong 10 na to. Ngayon kung pagka ang nangyari, hindi natin naipanalo itong 10 na to, parang nakikita na ho natin kung anong magiging hirap natin sa 2028 presidential election. Kung ngayon 2025, hindi mo natin napanalo itong 10, mahihirapan ho tayo. Kumbaga, kahit na yung approval at trust rating na yun itong si VP Sara, yan natin, mahihirapan ho tayo pag nagkataon. Kasi baka wala na ho tayong ituloy na VP Sara sa 2028 pag nagkataon, di ba? Wala na, kasi may impeach siya. Yung impeachment, isa lamang ho yun. Pero napakarami yung problema ngayon ng ating bansa na kailangang solusyonan o hanapan ng solusyon o bantayan ng 10 senador na to para hindi na lumala. Kasi pag nagkataon, lalala ho yan. Sa susunod na 3 taon, yung mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to, baka maging triple, maging quadruple ho yan. Sa susunod na 3 taon, lalo na pagka bago matapos itong ang kanyang administrasyon. Yun ho talaga mangyayari. Kaya tayo, magtulong-tulong tayo. Ngayon, kung nandito ka lang, magniron ka lang naman, hindi ka mga kampanya. Kaya ka nang bahala dyan. Diba? Dito, kung nandito ho kayo, mga kampanya din ho kayo kasi kayo naman,
Hindi naman ho pwedeng mga kumukonsumo lang ho tayo dito. Dapat meron ho tayong ambag dito kay dating Pangulong Rodrigo. Pag ba kinampanya natin itong mga kandidato, magkakapera si PH at Hindi naman ho. Pagka kinampanya natin ang mga kandidato ni Tatay Digong, para ho yun sa kinabukasan ng ating bansa. Para maibalik ang takbo ng Pilipinas dun sa ika nga nitong si Panot baluktot na dahil kay Panot yung sa atin tuwid na daan. Yung nasa right track na talaga. Ngayon wala pabengkong-bengkong tayong gano'n, hindi natin alam saan tayo babaling, tayong problema. Wala akong mapukusan kasi gusto ko talaga nilang paramihin para mas maraming distraction. Para pagka nagnanakaw sila, hindi natin mapansin yung pagnanakaw nila. Halimbawa, dito pinag-uusapan yung budget ng PhilHealth. O yan. Nandyan po sila. Gaganito yung mga magnanakaw dito tayo magnanakaw. Ganun yung mga yan. Baka yung nangyari kay Tatay Digong, behind the scene, meron mo palang nangyayari napakalaking nakawan sa ating bansa. Hindi mo natin nababantayan. Kasi yung attention ng media, sambay ng Pilipino, nandun sa issue na yun. Pero pagka nandiyan na yung ating mga kandidato, kahit pa paano, meron mo tayong chance na pabantayan yung mga dapat bantayan, lalo na pagka nandun na itong kandidato natin. Ano pa? Push pa guys, diba? Push pa, ganyan. Kaya pa natin yan. Let's secure that the Duterte are all gonna get the Duterte base support. Ayan. So, ang dito, first, there is a recognition na Ayan. And then sabi niya, ideological or partisan purity cannot stand in the way of ensuring that this family will not be given a chance to be back. The pinks, reds, yellow, Marcos, loyalists will have to make political moves and make hard choices. Anyway, blah, 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 blah. Until the party candidates will win a winning chance regardless of political color should be given the push. Ayan. So ngayon sila, wag may pakit. Pink ka, yellow ka. Masama pa basta. Iba, teka. Actually, hindi naman bahala na eh. Hindi naman yung makakaliwa ka, ganito ka, ganyan ka, basta sama-sama tayo. Hindi yun ang suma eh. Umpisa pa lang, nagkaroon ng tactical alliance between dito sa mga makakaliwa dito sa administrasyon. Meron ng behind the scene talk nga yang kung kakargahin ba ng alyansa itong mga kandidato ng Dilawan, makakaliwa. Meron akong pag-uusap dyan. Yun ang sigurado natin. Yung ibang mga nasa gabinete nga ni Marcos Jr., alangan naman, di ba? Mga Dilawan yung mga yan. Mas maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Kaya ang aangay, yung si Risa, yung si Bamakino, yung si Kiko Pangilinan. Pero bago pa mag-umpisa eleksyon, meron na ho talagang meron ng pag-uusap at meron ho talaga silang ilalaglag sa kanilang mga kandidato. Kaya para dito kay Pia Cayetano, itong si Camille Villar, ramdam na niya na baka isa siya dun sa mga, di ba, ilaglag eh. Si Amy Marcos, kahit hindi ilaglag yan, di ba, talagang kalaglag-laglag yan. Wala na maraming pinag-uusapan dun sa alin na yan. Ano na yan? Diretso sa inodoro yan siya. Jo, pasensya na mama. Malaki respeto ko dito kay Ma'am Jo. Yan kay Amsa. Malaki respeto natin sa mga yan. At yung pananaw nila sa mga kaganapan, naiintindihan ho natin yan. Naiintindihan ho natin yan. Pero doon kay talaga, kay Mangga, ito, malinaw na ho ang sinabi nitong si nitong si, itong si Ma'am Hanil, ito, malinaw ho, yan o, remind ko lang ako. Magkalimutan na lang daw. Siya ngayon, may mensahe siya. May mensahe siya. Kalimutan niyo daw siya, kung hindi niyo daw supportahan ang PDP niya. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, PDP niya. Ngayon dun sa guest candidate nyo, respetuhin nyo namin. Pero yung si Ma'am Camille Villar, hindi, mag-ano to tayo dyan, extra mile. Hahanapin mo natin niya si Ma'am Camille Villar at talagang ikakampanya dito sa PHP. Dahil in-endorse ho siya ni Bibi Sara. Pero siyempre,
priority ho natin dyan yung mga kandidato natin. Pinakauna ho natin makakahuntahan dito si Senator Jimmy Bongo. Siyempre, di ba? Sila ho talaga ang pinaka dyan, yung number one na talagang isa sa mga kinakampanya natin. Senator Rimic, na-interview na natin yan sa mga nakalipas na panahon. Ito lang itong si Senator Jimmy Bongo. Yan. Isa sa mga talagang bilib na bilib po tayo dyan sa mama na yan. Napaka-maprinsipyo po talaga. Iba yan si kaya pagka naging senator yan, yung pagiging maprinsipyo niyan, malaki ho ang magiging ika nga ambag sa pagiging senador niya. Hindi kagaya na sila Lacson, ang prinsipyo nga yan. Ang alam lang yung salita ng mga yan, yung prinsipyo di ho nila alam yan. Alam lang ho ng mga yan, influensya, pera, kapangyarihan. Yan lang ho ang alam ng mga yan. Si Soto, Iyo. Magkalimutan na daw. Siya ngayon may minsan. Ay, naku, mali. Ito pala to. Sa side ng mga Duterte, ang pinag-aawayan lang natin dito is whether or not Amy Marcos is really true to her intentions. Diba? Kasi si Amy Marcos projected herself as someone na talagang Marcos na maka-Duterte. Maka-Duterte siya ever since. Ang kinakasamahan ng mga Duterte supporters dito, papagabawan o hindi, mamaya mo kami. Ganun lang ang problema sa atin, diba? So, hindi yun. Wala masyadong divorce on the principles. Wala masyadong divorce on the support, on the ano. Because there is a history that Amy was really a very, very Duterte na kind of Marcos. Diba? So trust issues na talaga si Amy, trust issues. Hindi, Sir Edie, more on trauma, yung PTSD sinasabi nila. Tsaka karamihan sa mga ayaw na bumoto sa kanya, nababasa ko sa comment section, prinsipyo na. Kumbaga, gusto nilang turuan ng leksyon yung mga politiko na nasa isang paksyon nung una, merong pinangako kung ano-ano, kalaunan, tinalikuran o noong nagkakaroon na ng problema, nananahimik sila, tapos pagdating ng eleksyon, kagaya ngayon, bigla silang maglalabasan na sasalita sila na ganito kami, ganito ako, ganyan ako, tipong para ako sa ganito, para ako sa ganyan. Pero nung una, naririnig natin, ano ba yan, nagkakagulo na sila. Ewan ko nga ba, ano na nga ba nangyari? Yun yung mga pronouncement. Ito hindi ito gawa-gawa. Ito yung mga pronouncement nila sa mga nakalipas na panahon. Ano ba yan? Basta ako, para ako sa taong bayan. Tatanungin siya, meron pa ho ba kayong pag-uusap sa ganito? Hindi kami nag-uusap, pero dapat ganito kayan para ako sa bayan, para ako sa bayan, diba? Para na lang, wala na, ayoko magsalita. Dami kasi dyan, yung puro parinig lang sila sa mga nakalipas na panahon. Dito, yung pananaw ng mga kaibigan natin, ano ko yan, respeto ko yan. Pero ito kasi gusto nating makita ng ibang mga politiko na pagka meron kayong pinangako sa sambayan ng Pilipino, sa sambayan ng Pilipino, sa taong bayan, ikaw yun, sagrado yun, pinangakuan nyo doon, milyon-milyon. Diba, hindi yung kagaya yung jowa nyo, nangako kayo na hindi kayo maghiwalay, tapos naghiwalay kayo. Walang kwenta yun, yung jowa-jowa lang yun yung tayong pangako sa buong Pilipinas na nangangampanya kayo. Iba yun. Pero pag nangako kayo sa mga jowa nyo, ngayon nakikita kayo ng mas sexy o mas pogi, bahala kayo doon. Wala namang magugutom na Pilipino doon, wala namang masasaktan doon, walang ganong faktor yun, nakalandian lang yun. Diba? Pero pagka pinangako nyo sa bayan ng Pilipino, dapat tuparin nyo. Yun yung message na gusto natin ihatid dito sa mga politiko na to. Kasi baka tularan ng ibang mga kandidato dyan na sinusuportahan natin yung ginawa nitong mga Marcos na to. At sabihin lang nila sa sarili nila, pagka malapit na eleksyon, konting sundot lang sapot sa mga taga-suporta, automatic, iboboto na.
Gusto mo natin pakita sa kanila na kahit ano pang ano yan, pagka kayo nagkamali, ika nga walang rewind, walang second chance, ika nga magiging markado kayo. Kaya gagalingan nila ang mga trabaho. Ganun na kasimple. Pero kung meron perspektibo na nakikita ang ating mga minamahal na kaibigan dito sa ano na to, ito dito sa kinahaharap ng mga Duterte supporter na usap-usapan, inirespeto ho natin yan. Pero yun lang ho atin. Yung sinabi ni Sir Ibi na merong trauma, pwede natin sabihin ganun. Pero tayo ho talaga, hindi lang trauma, ayaw na ho talaga natin na sumuporta pa dito sa mga Marcos na to. Trauma nga siguro yun. Tama ka, Sir Ibi. Ano ngayon si Sir Ibi? Busy siya eh. Kaya nagulat ako gabi. Wede Santo. Bumilay kung sila yung matindi dito. Sabi ko, ayun na nga, napanood natin, napakatindi. Isus lang talaga si dahil na Marcos siya. Diba? Dahil na Marcos siya. Sana, Actually, kung hindi naging kung iba apelido nitong si Jaime Marcos, tapos isa siya sa mga bumalangkas. Ngayon iba apelido niya, di niya kapatid presidente. Pwede ko pa siya bigyan ng excuse eh. Yung tipong, magagawa natin. Yung si Marcos nga, ginago tong si VP eh. Kaso kapatid siya, yun lang ang problema eh. Kapatid siya eh, hindi naman lamang mapuntahan sa Malacanang, pero kaya niya itaas ang iyong kamay. Yun ang problema natin doon. Umamin talaga. Yan naman maganda sa mga Duterte supporter. Hindi nagpa-plastikan. Diba? Pero maliwanag ko dito, yan, distraction na yung kay Senator Jaime Marcos. Kung kalimutan nyo na si Tatay Digong, yung galing mismo kay Ma'am Hani. hindi yun sa'yo. Bakit ba to? Ako na lang yung professor pa rin to? Kasi yung chairman ng Vice President for Academic Affairs, talagang sisibahin ko. Ang goal niya talaga. Dapat walang Duterte. Dapat wala Duterte. Just Jimmy. Walang na lang gawin. Inirequest na yung mga smuggler, yung mga drug lord. Kay Duterte yung mga yun. Pagsaksakan siya kay Kerwin Espinosa. At sa iba itong mga drug addict at saka drug lords. Ay, nagulat yung alam, nakasama ang kay Duterte. Mga kidnapper, di ba? Ating gabi na yung kontra-kontra. Grabe talaga. Natatawa talaga ako. Butik na ako masunod sa puwan ko na binasa ko ng chairman ng Korte yun. Inamin na talagang hindi na ito ka-insulta eh. Tapos kinain pa niya ulit yung tae ng kinakain yung suta. Correct! Just me! We were so proud of it. We were trying to package it as just being strategic. Tama. Diba? Nakakaloka, Janet. Ito ba, ano? Ito. Sabi niya, for example daw, an unwanted Marcos loyalist voting for Bam or Kiko instead of Abalos. But like Marcia or Salvador will not grant the Marcos. Kaya nga sinagastos niya Malos. Bilyon na sinagastos niya Malos. Tapos ipapalit niya Malos. Diba? Oo. Ayun. Nakakaloka. Lalaglag na daw nila si Abalos. Ang iboto na si Kiko at si Bam. Ito, we're talking about Kiko yung gusto kong ipahukay.
Yung mga boto ni Marcos Sr. Gusto niyang pabotohin yung mga Marcos loyalists kay Kiko Pangilinan na gustong lokalin ng mga boto ni Ferdinand V. Marcos at pinigilan na malibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Si Contreras! Si Contreras na magkakita silang mga anti-Duterte kahit kumain ng suka-tae at pagkakain ulit yung suka-tae at kakainin ulit. Natalo ang mga Duterte. Biro nyo, ganun ang, they will go to that extent. Parang patuloy yung mga Duterte. Imagine tayo dito sa mga side nitong si Tatay Digong. Ito lang ha, Amy lang. Kaya Amy lang yung tipong yung kalooban natin talagang hating-hati eh. Yung tipong prinsipyo talaga eh. Yung iba nating mga kasama eh talagang daming naglalatag ng mga argumento kung bakit at kung di bakit dapat iboto si ganito, si ganyan. Yung pinag-aaralan mo talaga ng maigi, hindi yung tipong para lamang hindi ma-impeach. Hindi ho. Kasama ho yun. Kasama ho yun sa ika nga sa ating goal ngayong 2025 sa yung impeachment ni VP Sara. Pero maliban ho doon, marami pa ho tayong problemang kinaharap. Kahit naman ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit hindi ho natin siya tinanong, kahit hindi siya sasagot dito sa ating mga katanungan. Okay, top priority natin yung impeachment, pero pagkatapos nun, ilang buwan ba yan? Baka pasadahan nyo nila yan, mga 3 buwan, 2 buwan, 5 buwan. O, 3 taon ho pinag-uusapan ito. 3 budget ang issue. Peace and order sa loob ng 3 taon. Yun ang talagang mga concern dito ng boboto sa ating mga kandidato sa Duterte na. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto yung panoorin ang napakagandang huntaan na yan. Itong si Ribi at itong si Joel. Punta lang ko kayo dyan sa YT channel nila at supportahan ho natin yung dalawa na yan. Dahil sobrang malupit ho kung bumalagbag yung mga political vlogger na yan. So always, mag-ingat ho kayo lahat. Halnad na Pilipinas. Wala ho muna tayong outro ngayon kasi Biyernes Santo tayo eh. Biyernes Santo ho tayo ngayon. Wala na munang gano'n. Wala na munang PDP laban state. Okay, maraming salamat ho.